Ano pong epekto nun sa magiging budget natin taon-taon? Oo. Alam mo malaking epekto niyan 'no, kasi kung babalikan natin anong nangyari sa 2025 budget, sa Bicameral Conference Committee po na isingit yung pagpapalaki ng budget ng DPWH to 200 billion pesos. Diyan po sa BICAM nangyari yung nawalan ng budget ang PhilHealth. Diyan din po sa BICAM nangyari yung nawalan ng budget ang mga malalaking infrastruktura at nalipat dito sa unfunded appropriations ng budget natin. Yung pong isang kinukwento ko nung weekend, hindi ito budget, pero tungkol sa tax law, kung maalala nyo yung train law, matagal na kasi, 1976, meron tayong batas tungkol sa coal na sinasabing income tax lang ang binabayaran niya. Pero kasi ang mining dapat nagbabayad ng excise tax at iba't iba pang tax. So sa under the train law, nagkaroon ng very specific provision na ang coal mining dapat nagbabayad na ng excise tax beginning ng 50 pesos, magiging 100, dapat ngayon 150 pesos na. Tapos sa dulo ng batas nakalagay dyan, repealing clause, pinapawalang bisa ang PD 972. Alam mo DJ Chacha kung anong nangyari? Nag-BICAM, nawala yung repealing clause. At nung nag-USEC ako, yan ang unang-una kong tinanong sa DOF, nagbabayad na ba ng tax ang mga coal mining? Tapos yun ang sinabi sa akin ng BIR, hindi sila nakagbabayad dahil nawala yung repealing clause. So, these legislators, pinabayaan nilang hindi magbayad ng tax ang coal companies despite the fact na yung intention na ng batas na binubuo ay pagbayarin sila ng tax. Halos kung sinimulan ng pagbabayad na yan noong 2018, dapat halos 12.7 billion na ang nabayad ng Semerara. Ngayon, magiging dalawa na ang major coal company sa Pilipinas. Ito yung Semerara at saka San Miguel. Patuloy pa rin walang pagbabayad ng tax. Yan ang nangyari sa BICAM. Imagine, isang congressman or isang senador lang ang nagpa-delete ng provision na yun. Napakalaki ng implikasyon sa tax system natin. So, kailangan po talagang maging transparent yung BICAM na yan para nakikita natin kung ano yung mga sinasuggest ng mga congressman at senador natin sa pagpa-finalize ng mga batas. So, hindi lang po ito may kinalaman sa budget. Kumbaga, maging doon sa mga batas na kanila pong ipinapasa, yes, malaki pong epekto nito. Meron pa ako isang example. Gusto mo pa ng isa? Sige po, bukod dito sa coal mining na binabanggit ninyo. Oo. So, coal mining, hindi po yung nagbabayad ng tax, excise tax. Tayong mga mamamayan, laging nagbabayad ng tax, di nakakatakas. Ito mas recent. Mining uli kasi nakaka-finalize lang ng fiscal regime sa mining. Dun sa Senate version, may provision na dyan. Kasi sa Indonesia, ang tagal ng binan yung pag-export ng lupa. 2009 sa Indonesia, itinigil na yan para sila ay magkaroon ng processing sa Indonesia at malink yan sa mga industriya nila, magamit locally yung kanilang nickel. Tayo po ay pangalawa sa biggest producer ng nickel sa buong mundo. Pero ang ginagawa natin ngayon, dinadala natin mga lupa natin sa China. So finally, dito nung pina-finalize yung batas, naglagay na sila doon to ban yung pag-export ng lupa sa China na dapat i-process dito sa Pilipinas. Nung na-finalize yung batas sa BICAM, nawala po yung provision na yun. Pasa lang sila ng magandang tax regime para sa mga mining companies, pero yung requirement na i-ban na ang pag-export ng lupa, nawala na naman. Hindi natin malaman sino ang nag-suggest, sino yung brilliant, sarcastic po ako na congressman o senador na nagpatanggal ng provision na yun. Pero yung final na batas na lumabas ay obviously kapakipakinabang sa mining companies, hindi kapakipakinabang sa mga Pilipino. Kaya yung BICAM po, na sinasabi ni Speaker Romualdez, hindi sapat yun. Hindi sapat na BICAM lamang ng budget, hindi sapat na sabihin transparency and accountability. Kailangan konkretong steps yung nakikita natin kung talagang committed ang Kongreso na i-implement ito at hindi lang po sa budget, kung hindi sa lahat ng batas na ipinapasa ng Kongreso.